Yes, what's up mga boss? May sasagutin na naman tayong katanungan, no? Kasi may nag-PM sa atin kanina, no? Ngayon, ang tanong niya mga boss, bakit daw nag-wrinkle yung pininturahan niyang sasakyan? Ang portion, tinanong ko kung saang portion, sa bubong daw. Tapos ang sabi ko, ano ba yan? Bagong sasakyan ba yan o luma? Ang sabi naman niya, bali ano daw, hindi daw, mga lumang sasakyan na raw to. Kumbaga hindi siya brand new. Ngayon mga boss, tinanong niya ako kung ano ang dahilan bakit siya nag-wrinkle. Marami kasing dahilan yan mga boss. Tulad ng nung bali halimbawa pininturahan nung una, ang may posibilidad yan na tinipid yung materialis niyan. Kumbaga konti lang yung nilagay na hardener, hindi na kumapit, o kaya hindi naging maayos yung preparation niyan nung binugahan yan. Tapos kulang sa hardener. Maraming dahilan mga boss kaya nagkakaganyan yan. Hindi kaya basta hindi maganda yung preparation nung una pa lang. Hindi maganda yung pundasyon yan kaya nag-wrinkle yung kulay niyan. Kasi sabi niya nag-wrinkle daw nung nabugahan na niya ng clear coat. Ngayon ang tanong na naman niya ulit, sabi niya ano ang pwede kong gawin dito para hindi na bumalik, kasi paulit-ulit na daw na ginawa niya tapos bumalik pa rin. Ito boss, i-share ko sa iyo to. Yung ang una mong gagawin dyan, ganito. Kasi hindi mo pa na-try ito. Ang ginawa mo lang kasi niliha mo, tapos binugahan mo ulit. Niliha mo na naman, tapos binugahan mo ulit. Ganun pa rin yung proseso mo eh. Ngayon, mali yung mo. Ngayon, ito na yung sagot ko. Una, ang gagawin mo dyan, ganito. Yung portion na nag-wrinkle, halimbawa ganito lang yung wrinkle, ito yung unang sagot ko. Bali ito yung unang procedure na unang solusyon diyan. Ganito kalaki yung, halimbawa lang ganito kalaki yung wrinkles mo, nag-wrinkles. Ngayon mga boss, ito ang gawin mo. Yung wrinkles na yan, lilihain mo yan, pupudpurin mo yan. Huwag mo lang sugatan. Kasi delikado pag nasugatan yan. Basta pudpurin mo. Kung nasugatan mo man, pudpurin mo lang. Tapos dahan-dahanin mo lang. Pudpurin mo ng liha. Gumamit ka ng 400 na liha. Pagkatapos mong mapudpud yan, tapos lihain mo, ganito lang kalaki yun. Ganito na yung lapad ng liha mo. Kasi ganito yung wrinkle, dapat ganito yan. Pag ganito yung wrinkles mo, ganito yung nag-wrinkles, ganito na kalaki yung lilihain mo. Ngayon, ang gagawin mo ngayon, pagkatapos mong maliha, ibubugahan mo na ng primer. Tapos